Pasimula tong unang episode sa bagong taon ni Ted Filon. Guest niya po si Cielo Magno. No? Marami po silang pinag-usapan, lalo na po tong pagdating dito sa PhilHealth, yung budget, no? Budget po sa PhilHealth. Una pong katanungan, kasi ang katwiran po ng ating Pangulo, pati po yung mga nag-propose na i-zero budget, wag pong bigyan ng budget ang PhilHealth mula po sa GAA, General Appropriations, no? Ay dahil may sobra pa raw na pera, no? Ito po ang danger po nito. Kaya naman pala may mga sobrang pera, mismong wala pa pong dagdag na benepisyo, mismo po sa mga dapat ginagawa ng PhilHealth sa atin, hindi po nila natutugunan, no? Halimbawa po, yan po pala ay yung mga konsulta, i-konsulta na yan. Kukunti lang po yung nakakaalam, no? Kukunti lang po yung nakakaalam sa ating mga kababayan na may libre pong konsulta, yung i-konsulta na yan. Hindi po nila pinopromote. Hindi ko po alam kung bakit. Tsaka may karapatan pala yung bawat mamamayan na miyembro ng PhilHealth na taon-taon ay pwede pong magpa-check up ng libre, no? Okay. Hindi pa bukod pa puro ni. Isipin po natin na sinero po yung budget nila, ang katwiran, may pera pa yung PhilHealth. At isa pa, meron pa reserve fund. At isa pa, mangungulekta pa raw sa mga miyembro ng PhilHealth. Actually, naawa po ako sa mga kababayan nating OFW. Hostage kayo rito eh. Alam po ng mga hostage. sorry po. Alam po ng mga OFW natin na sila po ay hindi ko alam, no? Hindi yata kayo makakapag-renew. Hindi ko alam kung ano yung nire-renew nila, yung parang bahagi po ng nilalakad na papeles. Isa po sa mga required na bayaran ng OFW bago makaalis o manatili silang OFW ay yung hulog po sa PhilHealth. Kaya hostage kayo ng PhilHealth eh. 'Di ba? Wala kayong option kundi hindi kayo makakaalis, 'di ba? Ayun yun, paki-correct nga po ng mga OFW natin kasi hindi ko ganong kabisado 'yan eh. Yung mga OFW lang po ang nagsasabi niyan eh. Okay. So, eto po, sa totoo, hindi po pinapaalam sa atin na dapat pala may free check-up. No? Katulad po, ang ganda ng halimbawa dito ng Cielo Cute Magno. OEC. Ano ba? Ayan, OEC. Ano yung OEC? Ayan, at least ito sa experience nila yan. Ano po ibig sabihin ng OEC? Pakiano lang po. Okay. So ibig sabihin, isa po sa requirement ng ating mga OFW. Kaya hostage. Hinostage po kayo ng PhilHealth. Pero yun po, no, kinuwenta po ni Cielo Magno, kung ipinatutupad lang po ng PhilHealth yung kanila pantungkulin na magkaroon po ng check-up, libreng check-up. Kung yung pagbabakuna po, nakita nyo naman, no? Overseas Employee Certificate, okay, kita nyo na. Bago pala makakuha niya ng Overseas Employment Certificate, kinakailangan pong miyembro kayo ng PhilHealth o naghuhulog kayo ng PhilHealth. Okay. Isa pa po, no? Hindi po namin alam. Sagot pala ng PhilHealth, batas po pala yan, no? Sagot pala ng PhilHealth na dapat mayroon pong annual check-up lahat po ng miyembro ng PhilHealth. Imaginein po ninyo at saka yung mga kasama po yung mga yung mga anong tawag diyan? Yun pong mga beneficiary o yung beneficiary ang tawag. Hindi po ginagampanan ng PhilHealth yan. Wala pong malawakang kampanya.
Kung ginawa po ba natin na parang bakuna yan, na lahat ng tao ay nire-require na magpa-check up. Sabi nga ni Shelo Cute Magno, yung sasakyan nga natin may annual maintenance. Sabi ni Shelo Magno, pag kinuwenta mo yun, kung lahat ng Pilipinong miyembro tsaka yung mga beneficiaries nila ay nagpapa-check up, kulang na po yung budget. Ibig sabihin, no? Kaya po sumusobra yung budget ng PhilHealth kasi hindi niya po tinutugunan yung sinasabi ng batas na dapat nagampanin niya. Kasi po hindi naman libre yung doktor eh. Sagot po ng PhilHealth yung ating annual check-up dapat. Pero dahil hindi po sinasabi sa atin at saka karamihan po sa atin, totoo naman po to, ay takot po sa ospital. Ako, ang ano ko po, ting napupunta ako sa ospital, doon ako nagkakasakit. Kaya kayo wala po silbi sa inyo, pero hulog kayo ng hulog, lalo na kayong mga OFW. Required pala yung OEC na yan. Hindi ka pwedeng issuehan ng OEC na required para ikaw ay makaalis. Okay, ano pa? Ayon po sa COA po to Commission on Audit, ang dami palang utang ng PhilHealth sa mga ospital, hindi lang po sa pribadong ospital. Marami rin pong utang ang PhilHealth maski po sa pampublikong ospital na nagiging dahilan po na pagkaantala ng pagbili ng mga So kung binayaran lang po ng PhilHealth yan, wala sanang makukuha to si Ralph Recto. Ngayon, ang tanong po, pati po presidente, nagsasabing palpa kasi yung PhilHealth, kaya nakuna ng pera. Palpa kasi yung PhilHealth, kaya zero budget. Ang tanong, bakit po wala natatanggal sa PhilHealth kung palpak? O bakit wala nagre-resign? Kaya mapapaisip ka eh. Yung ba sinasabi nyo kapalpakan ay sinadya kaya para makakuha ng pera? Kailangan ni Recto ng pera eh. Bakit po kailangan? Ayon din kay Ted Filon, 1.2 trillion ang ating budget deficit. So kinakailangan po nilang makakuha ng mga pagkukunan. Alangan namang utang lang lahat yan. Ubus tayo dyan. Ang lalaki ng utang natin. No? Ayaw naman nilang pakawalan yung mga akap, yung mga ibang ayuda. Kahit wala ng pandemya. Kung palpak, anong gagawin natin? Correct. Simple lang po. Pagpalpak, kayo pinuno, nakasalalay lang sa inyo, yung kumbaga, wala pong contract yan. Yan pong mga tao na yan, hinire po yan, no? Yan pong mga tao na yan, hinire po yan para hanggat gusto pa ng gobyerno. Hindi po yan nakakontrata, hindi po yan fix. Yung mga PhilHealth, lalo na po yung nasa taas, pwede pong palitan yan. Kung mismo yung Pangulo nagsasabi na palpak, okay. Bakit hindi nyo po maintindihan yan? Nakulang pa po. Ngayon kasi, ang sinasabi ni BBM, mas malaki pang benepisyo sa PhilHealth. Zero na budget, mas malaki pa raw ang benepisyo. Ang nakakaangal po dyan, lalo na po sa mga OFW, hindi na nga nila napapakinabangan, kakargahin pa ng mga PhilHealth member yung mga non-PhilHealth member. PhilHealth member pa rin po ang gagastos sa proyekto na ng pamahalaan. Anong proyekto ng pamahalaan? Yung mga non-PhilHealth katulad ng mga senior citizen at saka tong mga miyembro ng mga mahihirap, yung pinakamahihirap, yung may mga certificate mula sa barangay na sila ay indigent. Sagot pa rin po ng mga miyembro ng PhilHealth, sumusobra naman kayo. Iyon po ang hindi maunawaan ni BBM na kung nabibigyan, hindi pa po mag-extend kung yung serbisyo ng PhilHealth ay dapat, kung yung serbisyo po ng PhilHealth ay maibibigay niya. Wala pong
ah, dahilan para ipamigay pa yung kulang pa po sa PhilHealth mismo. Ayan. Okay. So dahil po diyan, sabi ni Ted Filon, may nakikita pa po ba kayong pag-asa, no? Tanong niya kay Shelo Magno, ay ba wag tayong mawala ng pag-asa. Alam niyo po, doon ako natutuwa pag may napapanood po akong ganyan, no? Kasi ako rin minsan alam ko ramdam niyo rito yung frustration natin dito sa channel, no? Yung sama-sama nating frustration. Tapos nakita ko kanina si BP Sara, meron siyang sinabi rito na kasi biruin nyo, no? Sa lahat ng problema natin, makikita pa natin na nakabandera, number 1 pa si Erich Sylvester Tulfo. Siya pa rin ang number 1. Talagang mawawalan ka talaga ng pag-asa. Pero sabi nga ni BP Sara, Filipinos enjoins Filipinos to unite in facing nations challenge in 2025. Lagi po tayong wag mawawalan ng pag-asa. Kasi yan lang po yung natin, panghawakan natin. Yung pag-asa natin na matatapos pa ito. At ang maganda po nito, no? Lahat po ito pwedeng matapos. Lahat po ng mga panggigigil natin sa kasalukuyang gobyerno, pwede pong magwakas yan. Sa paanong paraan po. Now, may control tayo. Malapit na po ang eleksyon. Iboto lang po natin yung lahat po ng mga Duterte candidates. Kalahati na po. Kalahati na po ng laban na ipanalo na natin. Di ba? Kasi sa totoo lang, marami po na po prostate tapos wala silang magawa. Halimbawa po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito marami po dito mga nagko-comment. Wala ba tayong kayang gawin? Hindi ba tayo mag-people power? Alam niyo po, napaganda pala yung mga pagpupunta namin sa EDSA. Kasi na-realize ko, kung ikaw ay umaksyon, kalahati ng problema na lutas mo na. Di ba? Bakit? Umaksyon ka na Kapos yung action mo dahil yung iba hindi umaaksyon. Yung mga nagsasabi, no? Yung mga nagsasabi na wala ba tayong kayang gawin? Yun po yung nakakabigat. Meron po tayong kakayahang gawin lahat. Pag may nanawagan ng rally at tayo ay malapit lang, pwede tayong sumuporta. Pero sa loob ng isang araw, sa loob ng 3 taon, mayroon po tayong kapangyarihan. Tayo po ang pinakamakapangyarihan. Hindi po si Martin, hindi po si Saldico, hindi po si BBM, hindi po si Lisa Marcos Araneta. Isang araw lang po, every 3 years, mayroon tayong isang araw na tayo ang pinakamakapangyarihan. Yan po yung panahon ng eleksyon.